Pag-aresto ni President Duterte, hindi siya dapat dalhin sa airport, dalhin sa aeroplano, papunta sa Hague, Netherlands. Under the Rome Statute, kailangan muna pupunta sa nearest court. Saan ba siya nahuli? Doon sa Pasay City. Kailangan muna siyang ihatid doon sa RTC ng Pasay City to determine kung may basihan ba ang pag-aresto sa kanya. May basihan ba kung bakit siya dalhin doon sa ibang bansa. In fact, nung pag-aresto sa kanya, he can avail interim relief already. Yung may sabon, mga bail, mga ganun, doon sa court ng Pilipinas. Pwede bang i-override ng ICC yung sovereignty ng Pilipinas, ang bansa? Hindi niya pwedeng i-override. In fact, sabi ng under the principle of complementarity, the ICC can only intervene if we have no working courts, we have no working Department of Justice. In fact, if basahin niyo po ang Rome Statute, kung arestuhin ka, for example, enforcement ng decision, ng enforcement of the warrant of arrest, pag arestuhin ng isang tao, hindi automatic dalhin papunta sa ibang bansa. Kailangan muna i-check, kailangan mo nang ihatid siya to the nearest court. Like for example, to former President Digong Duterte, pag aresto ni President Duterte, hindi siya dapat dalhin sa airport, dalhin sa aeroplano, papunta sa Hague, Netherlands. Under the Rome Statute, kailangan muna pupunta sa nearest court. Saan ba siya nahuli? Doon sa Pasay City. Kailangan muna siyang ihatid doon sa RTC ng Pasay City to determine kung may basihan ba ang pag-aresto sa kanya. May basihan ba kung bakit siya dalhin doon sa ibang bansa. In fact, nung pag-aresto sa kanya, he can avail interim relief already. Yung may sabon, mga bail, mga ganun, doon sa court ng Pilipinas. Kasi, I repeat, under the principle of complementarity, the one who has primary jurisdiction is the domestic courts. RTC natin, CA natin, Supreme Court natin. Yun ang may primary jurisdiction. Hindi ang ICC. Ang ICC can only acquire jurisdiction pag wala tayong functioning court. Wala tayong functioning Department of Justice. In this case, mayroon naman. Dapat, pag aresto ni President Duterte, hindi siya dalhin sa aeroplano, papunta sa Hague, Netherlands. Dapat ang gawin ng mga kapulisan through General Torre, ihatid siya to the nearest court. The nearest court, doon sa RTC, to the nearest court, meaning Pasay City, and i-determine doon kung may basihan ba ang pag-aresto. May basihan ba ang pag-aresto? Tama ba ang pag-aresto? May ano ba ang krimen, alleged krimen na ginagawa? Pwede i-question ng abogado ni President Duterte yon. Same time, pwede siya mag-avail ng bail. But in this case, hindi nangyari yon. Which means in violation yan ng Rome Statute. Kasi sabi ko nga, the ICC has no primary jurisdiction. May primary jurisdiction ang domestic court, meaning Philippine courts ang may primary jurisdiction. Ang ICC can only acquire jurisdiction pag wala tayong working domestic courts, wala tayong working or functioning Department of Justice. In this case, sa Pilipinas, mayroon naman. So therefore, kailangan dapat ihatid mo na siya sa domestic court, meaning the nearest court, the RTC, para tingnan kung may basihan ba ang pag-aresto sa kanya, may basihan ba ang pagpahatid sa kanya papunta sa ibang bansa. Sa nakikita po natin, Attorney Mark, yun nga, may cooperation nga sa gobyerno natin yung pagkakadakip kay dating Pangulo Duterte sa The Hague. Pero pwede ba hadlangan ng ating bansa sana yung mga hakbang na ginawa ng ICC? Paano hadlangan kung sila mismo ang nag-cooperate? Yun lang yun, ha? So, hindi natin siya hadlangan. For example, the Philippine, punta ang abogado ni President Duterte sa Supreme Court. We will go to the Supreme Court to question the arrest. Nag-file pa ng mga habeas corpus o gano'n. Kung nasa Pilipinas pa, yes, walang problema. Kaya natin, kaya yan. But pag nasa ibang bansa na, the Philippine Supreme Court cannot or has no control to the ICC. Because the ICC is not part of the Philippine Supreme Court. The Supreme Court cannot question na, illegal yung ginagawa ng ICC, hindi pwedeng gawin yan. Kasi the Philippine Supreme Court is separate from the ICC, and the ICC is not under the Philippine Supreme Court. So, kahit na gawin ng Philippine Supreme Court na unconstitutional yung ginagawa ng ICC, is not enforceable. Bakit? Kasi ang ICC hindi naman sakop or under ng
yung ICC is under naman ng Supreme Court. Ito, katanungan ko, Attorney Mark, kasi nga po kanina na-discuss natin ang jurisdiction ng Supreme Court sa ICC since ang ICC is nasa labas na ating bansa, so walang jurisdiction ng Supreme Court. Pero meron bang ibang paraan para magawa ng, well, kahit na nandun na si dating Pangulong Duterte, may iba pang bang paraan para magkaroon ng jurisdiction ng ICC? Ang Philippine Supreme Court, walang control or jurisdiction laban sa ICC. Because the ICC is under yan ng Rome Statute. Hindi naman yan under ng Supreme Court. But the Supreme Court can still decide with respect to the Philippine implication sa ICC. What do you mean by Philippine implication? For example, yung ating presidente, i-withdraw niya ang membership ng ICC. Or mag-apply si President Bongbong Marcos, mag-apply si uli na maging member ng ICC. So kailangan niya ng ratification ng Senado. So sabihin ng Supreme Court, yung pag-apply ni Marcos sa ICC is unconstitutional. On the ground na wala pa namang ratification ng Philippine Senate. So yun yan. So hanggang doon lang ang power ng Supreme Court natin. The Supreme Court of the Philippines can still has jurisdiction with respect to the ICC, but only with respect to the Philippine implication. But to order, to direct the ICC, ICC, release our president, they cannot do that. Because the Philippine Supreme Court has no control or power over or sa laban sa tinatawag na ICC. So, ibig sabihin, hindi pwedeng diktahan ng Philippine Supreme Court ang ICC. ICC, ibalik niyo na si President Duterte sa Pilipinas because yung paggawa niyo illegal. Hindi pwedeng gawin nila yun. Kasi, I repeat, the Philippine Supreme Court, hindi nila sakop or control ang ICC. But pwede ang Supreme Court, sabihin nila na yung ginagawa ni Torre, ginagawa ng mga pulis dyan, yung pag-aresto, unconstitutional, illegal yan. Pwede nila gawin yan. Kasi it has Philippine implication. So hanggang yung pag-aresto, yung paghatid ni President Duterte from Philippines, papunta from airport, papunta sa aeroplano, na hindi dinala sa local courts, illegal. Pwede gawin ni Supreme Court yan. Kasi that it has Philippine implication. But to say that ICC or to order the ICC, Mr. ICC, return our former president to the Philippines, hindi nila kayang gawin yan. Kasi hindi naman sakop ng Supreme Court ang ICC. I repeat, the Supreme Court, ang kaya nilang gawin, yung may Philippine implication lang. For example, unconstitutional yung ginagawa ni President Marcos kasi wala pang ratification ng Philippine Senate. Pwede yan. Yung sabihin ni Supreme Court na yung ginagawa ni General Torre at saka yung grupo ng mga kapulisan, illegal yun, unconstitutional yun. It violates the constitutional right ni President Duterte kasi first, yung presumption of innocence, hindi na-comply. Yung due process, hindi na-comply. Dapat, under the Rome Statute, dalhin muna sa Philippine courts. And the Philippine courts to determine, the nearest Philippine court should determine whether or not may basihan ang pag-aresto, whether or not yung pagpapahatid sa Netherlands is tama ba yan? Yun, nakalagay sa Rome Statute, pwedeng gawin yan ng Philippine Supreme Court kasi it has Philippine implication. Philippine implication. Hanggang doon lang ang may jurisdiction ang Supreme Court. Yeah. Pero sino-sino ang pwedeng i-prosecute ng ICC? Well, si FPRRD is a former government official. Pwede rin bang i-prosecute ng ICC yung mga private individual? Okay. Ang i-prosecute ng ICC, I repeat, only individuals. Okay. Walang jurisdiction ng ICC against a country. For example, idemanda ang Pilipinas ng China sa ICC. Walang ganun. Kasi sa ICC, ang may jurisdiction lang sila with respect to individuals. Meaning tao. Tao lang ang pwede nilang sampahan ng kaso sa ICC. And second, hindi lang tao. Kailangan involved in serious crime, and hindi lang serious crime, kailangan it has international relevance, international concern. And lastly, kailangan may tinatawag na walang working courts or working DOJ ang bansa na yan. So sino-sino ang mga pwedeng i-prosecute ng ICC? Top officials. The President, the Prime Minister, the Speaker, the Senate President, mga ganon. Mga former generals, former police, mga top-ranking officials ng mga kapulisan, top-ranking officials sa military, top-ranking officials sa government. Yes, pwede yan.
including private individuals na nagkonsabahan, nakipagkonsabahan sa mga top officials. So, pwede yan. For example, isang presidente, tapos ang presidente na yan may kakonsabahan na private individual and they commit acts of violence na systematic, widespread. Yan. Pwede kahit private individual or civilian, pwede pa rin maging parte or maging respondent sa ICC. Like for example, in this case, nung panahon ni President Duterte, posibleng maging respondent si former general, former si PNP, si De La Rosa. Pwede ganun. Kasi bakit? Sabi ng batas, pwede ang mga top-ranking officials, top police officials, top military, including private individuals na nakipagkonsabahan. But I'm not talking that they are guilty. I'm talking here na about the jurisdiction of this case, and ang allegation lang naman ang pinag-usapan natin dito.